Hey, welcome to Macau. Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, pupunta nga pala kami ngayon sa Macau. Welcome to Macau. Hey. Hindi kami sasakay ng ferry. Magbabas lang kami. So ayan, so by bus, ang pamasahe lang ay 65 Hong Kong dollars from Zhuhai, Macau Port. From Hong Kong side, papunta ng Macau. And then vice versa, 65 lang for adults, 33 for kids. If balak nyo mamasyal or yung hotel nyo is malapit lang sa mga kilalang landmarks or casino hotels dito sa Macau, pwede na nyo kayong sumakay ng free dun sa mga shuttle buses ng mga hotels. Hindi na kayo sisingalin. Kahit hindi kayo dun mag-check-in, pwede kayong sumakay. Kadalasan, ginagawa lang side trip itong pagpunta sa Macau ng mga namamasyal sa Hong Kong. Kasi kaya naman talagang ikutin ng Macau in one day. Yung mga pupuntahan like Coliseum, Parisian, yung Wynn Palace. Actually, one day is enough. Kaya lang kami, we decided na mag-overnight stay. 2 days, 1 night sa Macau. Kasi nga, we wanted to experience yung train nila na bagong-bago sa Macau. Kasi last time nagpunta kami, wala pa yun eh. Tcharan! So, eto na nga, nag-arrive na kami sa hotel. Ang hotel nga pala namin dito is Marina Phantom Apartment Hotel. Katabi lang siya, opposite lang siya ng Galaxy Hotel. Though, hindi naman kami nag-check-in sa Galaxy Hotel, pwede sana kaming, sumakay doon sa coach bus nila. Kaya lang, hindi naman kami sumakay din. Pero kung kayo is, nagtitipid kayo, pwede kayong sumakay doon. Bumaba kayo doon sa Galaxy Hotel and then just, lumabas kayo doon sa hotel and then just cross the road. If like nyo rin doon sa Marina Phantom Apartment Hotel, mag-check-in. Super ganda and super linis. Sobrang, state of the art. Ayan, so dahil happy-happy nga si Daddy, meron kaming welcome to Macau. May pa-welcome to Macau si Daddy. So ayan, kung makikita nyo, nahanap namin ng hidden gem ng Macau. Hindi namin akalain na may ganito palang lugar dito. Parang Chimchachoy lang at Jordan at Bangkok ng Hong Kong. May mga kainan din pala rito ng mga ganyan. Parang Chanchanteng na maraming tao. So ayan, ang Starbucks nasa Chanchanteng, bonggang-bongga, diba? Meron din silang Tiger Sugar. Siyempre, bumili ako. At syempre si Daddy nag-ikot-ikot para makapag-video nitong nakalagay nga na video dito sa vlog namin. So ayan, para makita nyo anong itsura. Actually, accident lang tong pangyayari na nakarating kami dito sa lugar na to kasi ginamit namin yung Waze. Actually, ayokong gamitin yung Waze. Google Map. Actually, ayokong gamitin yung Google Map kasi natatanaw ko na yung Parisian and yung City of Dreams. Natatanaw na siya from our hotel. Kaya lang ito si Daddy, ang gusto niya talagang sundan is yung Google Map. Kasi daw, tama daw yung Google Map. Hanggang sa nakaikot-ikot na kami, lalo kaming pinalayo. So, ayan, nakarating nga kami to sa footbridge na to. So, kung sinunod ko ang aking instinct na shortcut, siguro mga in 15 to 20 minutes nakarating na kami ng Wynn Palace. Kaya lang umikot kami, so inabot kami ng 2 hours na paglalakad. So, ayan na nga, nakapila na kami dito sa Wynn Palace, sa libreng cable car. Kung mapapansin nyo, bonggang-bongga ang itsura ng cable car. Ayan na, nakapwesto na ang mag-ina. Hindi naman masyadong mahaba ang pila nung pumunta kami dito. Pero siguro in the future, hahaba na yung pila kasi syempre libre, 'di ba?
Natuklasan lang namin tong dancing fountain at itong libreng sakay sa Wynn Palace dahil nanonood lagi si Daddy doon kay Sir Gibbon. So yan, nanonood siya ng vlog. So nag-vlog siya, kasama niya yung girlfriend niya na sumakay sila ng libreng cable car. Pati doon sa sa studio, saan ba yun? Studio City, nagpunta din sila ng girlfriend niya. So kaya meron din kaming video na nagpunta rin kami doon sa Studio City kasi idol ni Daddy si Sir Gibbon. Gibbon ba? Actually, hindi ko rin talaga alam. Sir Gibbon lang ako. Kasi palagi yung pinapanood ni Baby Girl tsaka ni Daddy. So, silang dalawa lagi nagbabanding yan. Pero minsan nanonood din ako. Especially yung nagluto sila ng something. Tapos, palaki ng palaki yung panghalo nila. Naging pala. Tapos, naging more than malaki. Mas malaki pa sa pala. I don't know. I cannot remember kung ano ba yung niluluto nila. Basta ganon. Nagluto sila sa kawa. Palakihan sila ng panghalo. O, diba? Bonggang-bongga. Sabi ko sa inyo, bonggang-bongga talaga tong, yung fountain show at saka ang free ride dito sa cable car sa Wynn Palace. O, diba? Mag-overnight pa ba kayo or hindi? Usually kasi yung mga tagtuturista lang dito sa Hong Kong, yung side trip nila is pupunta ng Macau. Usually day trip lang. So, kaya siguro yung, yung pila dito sa cable car dito sa Wynn Palace is hindi ganoon kapuno. Kasi nung nagpunta kami dito, actually, peak season na yun eh. Tapos, start na ng peak season. Tapos, halos wala lang din pila. Tapos, if you have a trolley, yung baby stroller, wala silang parkingan. So, wag nyo nang iwan dun yung stroller nyo. I-fold nyo na lang, tapos, isakay nyo na lang din sa, dun sa cable car. Kasi yung anak ko, actually 5 years old na siya. Pero lagi kami may dalang baby stroller. Kasi, pag hindi kami nagdala ng baby stroller, pag napagod siya maglakad, kakargahin namin siya. Siya ay actually 27 kg. So, sinong may gustong magkarga ng 27 kg na poging-poging bata, 'di ba? Poging-pogi pero syempre hindi mo naman siya makakarga ng directly na 10 minutes or 5 minutes straight na kakargahin mo yung 27 kg. So yun lang ang ma-share ko. So eto, bumaba na nga kami. Pumasok kami sa loob ng Wynn Palace and this is what we saw. So nice. O, diba? May pa-car show pa sa loob ng, ng Wynn Palace. Actually, parang lang siya, for members only. Rise and shine! Napaka-social, diba? May curtain call pa ang aming nakuhang kwarto. Bonggang-bongga talaga. Tapos, ito na yung shower nila. Yan, nagulat nga ako, nahirap i-figure out paano ba i-open to. Kasi wala naman, di ba? Paano i-open? So, ganyan yung i-open. Ganyan pala. Tara! Nag-open na ang shower! Ayan. So, may provided lang silang shower gel at saka shampoo. Hingi na lang kayo ng extra pag kailangan nyo. Tapos, meron pa ako nagustuhan dito. Ito. Yan, dararan. Ito yung mirror, namumove siya, ganyan. Yan, namumove siya. Tapos ito, provided na rin, pwede kayo magluto. Ayan, may exhaust, may induction kineme. And, ayan, meron din mga plates, at saka mga cups, teacups, yan. Meron din kawali, provided na nila. Kaya walang sandok, meron kawali, wala namang sandok, pero okay na. Kasi may chopstick naman, di ba yung mga inchik pag nagluluto sila, halos puro chopstick lang naman din yung kaya nga, ito yung ref. Yan, ito, binili lang namin yan sa baba, sa convenience store. Yan. Tapos yan, may provided naman silang 2 bottle ng water. Ayan, tapos may coffee. Yan, uminom na ako ng coffee kanina. Ayan, hindi ko na nahugasan yung teacup. Tapos bumili kami nito. Ito, $11 per bottle. So, ayan. So, kung i-rate ko tong hotel na to, pwedeng 9 or 8. Dahil yung door, kung i-rate ko tong room na to, siguro i-give ko lang sila ng 8.
Kasi, yung door niya, na-stuck siya. So, very impossible naman na yung anak ko nakasira nitong pintuan ito, yung 5 years old kong anak, na napakabait. Yan, oh. Diba? Naging parang ang hirap niyang i-open and i-close. So, tinawag naman namin to sa, sa kanila, yung door nga. Inofferan kami na ilipat kami ng room. Kaya lang, syempre, no need na dahil mag-check out na kami. Ayan. Maganda naman yung binigay nilang room. Although, nire-request namin higher floor. Binigyan kami ng 3rd floor. So, higher na yon para doon siguro, doon sa receptionist. Ayan, may kino-construct dyan. Siguro, kasi medyo mahirap siyang tumawid. Pero actually okay na rin kasi doon sa side na yon merong pedestrian lane para tumawid doon papunta dito sa Galaxy Hotel. So yan, maganda rin naman yung view kahit papano. At saka ang nagdala talaga dito sa room na to, ito yung nag-open and close na curtain call. Para kang nasa mamahalin na hotel talaga. Okay. So, tama lang yung review sa kanila. Pero, if hindi nasira yung door, 10 out of 10 ang ratings nila sa akin. Yay! Oo, totoo. 10 out of 10. Kasi medyo natakot lang kami doon sa door. Baka bumagsak sa anak ko. So, ayan, ganda ng view, diba? Tapos, very, very easy access siya. Kasi meron doong Circle K, ganyan. Kaya lang Circle K dito, KK Circle. Yun. Tapos merong bilihan ng payong sa baba ng umulan kahapon, bumili kami payong. So ayan, ang dami-dami pang pwedeng puntahan dito sa Macau na ngayon lang namin na-discover. Eto, super laki nitong room na to. So ayan nga, meron silang sofa. Ayan, ang bonggang sofa. Tapos etong bed na to, dalawa to, parang twin bed. So, pinagdikit na lang namin siya together para sama-sama kaming 3. Actually, kasya siguro dito 5. Kasi meron pa dito, ito kung hindi naman kayo maarte, ayan, pwede na rin dito. Ayan, malambot na sofa. Ayan, bongga. Ito yung mga yung mga switch. Ayan, may mga switch. Ayan, bonggang switch. Ayan, may mga hangeran. Kaya lang, etong TV, nakakabangga. Siguro aware na sila dun, kaya may mga corner na protection tong Kasi ilang beses na ako nabangga dito, kahit kahapon pa ako pabalik-balik dito sa hotel na to. Nakailang bangga rin ako dyan, 3. Siguro tong braso ko meron ng pasa. Ayan. 2 yung switch nila sa AC. Isa ito, isa dun sa pagpasok na change yung switch. Ayan, centralized kineme ang kanilang AC. May fire. Ano ba yun? Tawag dun? Yon, basta. Para doon sa smoke detector. Okay, so that's all. See you again on our next hotel review. See you, bye! Andito naman tayo ngayon sa kanilang bagong-bagong train station. Actually, gusto namin bumili ng kanilang octopus card. Kaya lang, ayaw nila kaming pagbilhan. Dapat daw residente. Sabi namin, palagi naman kaming pupunta at gusto namin sumakay sa train. Ayaw talaga nila. Talagang ayaw nilang ma-waste yung pera nyo. So, talagang kailangan ma-justify nyo na kailangan nyo yung card para kayo bumili. Kasi medyo may kamahalan din. So, ayan nga. Nag-aantay na kami ng train namin. At syempre, nagpicture-picture kami ni Totoy, Pogi. First time lang namin dito sa train station. Hindi katulad ng, ng train sa Hong Kong. Yung train nila para mga 2 bagon lang. Maiksi lang siya. 2 lang. O yan, 2 nga lang yung bagon nila. So, hindi siya kagaya doon sa Hong Kong na sobrang haba yung kanilang train. Dito, ayan makikita nyo, bagong-bago yung kanilang train. Ang sarap-sarap ng feeling, ang lamig-lamig. At saka ang bango-bango sa loob. So, eto nga, from that, hotel, na maaga kami na check out actually kasi magpi-picture pa kami sa sa Studio City at saka pupunta pa kami ng Parisian Hotel. Actually, hindi na kami pupunta ng loob ng Parisian kasi puro casino doon. Baka yung anak ko matuto ng casino. So, sa labas na lang kami talaga nag-picture. Ayan, wala masyadong tao dito sa Macau. Sobrang konti lang. Kami lang ang tao. Sila mga espiritu lang sila. So, ayan. Pagkasakay
kakain ng breakfast. Tapos, babalik na kami ng Hong Kong mamaya. Ayan, ang ganda nito, oh, Studio City. May studio sa loob ng Studio City. Yan. So, ayan, pupunta naman kami sa Studio City kasi gawa nung idol ni Daddy si Gavin, si Sir Gavin. Pumasok kami sa loob ng Studio City. So, doon from the backside, merong restaurant. So, yun nga, kumain kami. And itong pinaglalaroan ng anak ko, yan, libre lang yan, naka-display lang doon, na pwede namang sakyan ng mga bata. So, ayan, nagbabatuhan sila ng mga gold bars. Buti na hindi sila nabukulan. Ito nga ang Studio City. So, ma-access nyo siya from inside. Wala siyang direct na akyatan from outside. Ayan nga ang sabi ni ating security guard na kabayan doon sa loob ng Studio City. Pero lesson learned, wag din maniniwala ng basta-basta kasi naligaw kami. So eto nga, nahanap na namin. Nakilig naman kami sa napagtanungan namin. So, dahil nga nag-transit pa kami doon sa ferry station, sumakay pa ulit kami ng bus pabalik sa pinakamalapit na hotel. And then from that hotel, saka kami nakasakay ng papunta sa bus station. Ito yung likuran ng Studio City. Meron palang parang slide sa likod. May swimming pool sa loob. So, ang ganda-ganda pala. So, hindi namin nakita. Next time, punta naman kami dyan. Bye! See you next time!